Bagong balita, breaking news, at trending ito at nagiging usapin sa buong Pilipinas dahil sa nagiging desisyon nila na magbigay ng donasyon at ang gagamitin 1 month salary nila o 1 month sweldo nila bawat isa sa senador. So ito, kayo na lang umintindi dahil hindi naman ako marunong masyadong hindi ko masaulo pag English. Ayan, nakikita nyo dyan na nakasaad sa statement sa buong minority block na magbigay sila ng donasyon bawat isa sa senador, bawat isa sa kanila, ang sweldo nila sa isang buwan ay idudunit nila. So, usapang ganito. Usapang atin lang, chip-in ba? Mga magkaibigan. Mga ganyan, magtrupa, chip-in. Tag isang buwan. Ang tanong, magkano kaya ang sweldo ng isang senador? Siguro malaki yan. Spokesperson nga, 300,000. Claire Castro, senador pa kaya. So, ayan. Hindi na natin kwentahin. Basta yun ang gusto nilang mangyari. Na nagpapakita sila ngayon ng simpatiya. Nagpapakita sila ngayon ng pakikiramay sa nangyayaring trahedya. Dahil nga 7.8, lakas yan. Lindol sa Davao, sa Jinsan. So yung Jinsan na yun, General Santos, ang tinatamaan. Siguro, trivia sa kaalaman natin, o kakalaman ko, sa mga nasasagap ko lang sa mga geologists, siguro yung General Santos ay isang area na fault line. Yung mga fault line. So, yan. Kasi pag mga fault line kasi, yan madalas tinatamaan ng lindol. So, yan. Balik tayo sa usapan natin na minority block, labing dalawa na sila ngayon, 12 minority block na senador ay magdodonate ng donation o pera o anong i-donate nila, pera na galing sa kanilang sweldo. So ang katanungan, hindi lang sa akin at ito ay para sa lahat. Totoo ba kaya ang kanilang simpatiya? Totoo ba kaya ang kanilang mga hangarin? O totoo ba kaya na taos puso nilang pagtulong? So yan, huwag nating mamasamain na pagdudahan natin ang kanilang mga ginagawa ngayon na tutulong sila sa General Santos na may trahedya sa lindol. Alam niyo kasi mga kababayan ko, sa akin lang at may opinion ko to. Ngayon, gumagawa sila ng hakbang upang tumulong at ginagamit nila ang kanilang sweldo daw. So ngayon lang natin nakikita na talagang aktibo sila. Alam niyo kung bakit? Sa akin lang ang opinion. Ito ay nagpapabango. At bumabawi sila dahil nga sila ang tinatamaan ngayon sa issue sa flood control. O ganun. Bumabawi sila dahil wasak ang kanilang reputasyon dahil sa issue sa Ghost Project Flood Control. At sila halos lahat ngayon ay involved sa
malaking nakawan sa flood control project na issue. So yan. Ngayon, bumabawi sila. Alam nyo, lingid sa kaalaman natin, kaalaman para sa iba, lingid sa kaalaman para sa lahat. Marami ng trahedyang dumaan. Mas malala pa ngayon sa Cebu. Yung Lindol, Dubrial, mas malala pa yung sa Cebu. Dahil maraming namatay doon sa baha, bagyo, at lindol ang tumama na trahedya sa Cebu. Pero nakikita natin sa sarili nating mata kung sino ang pumupunta sa zero ground calamity. Sa zero ground area kung saan tinamaan ang nangyayaring malaking trahedya sa baha, lindol at bagyo. Nakikita natin sa sarili nating mata kung sino-sinong mga senador ang pumupunta doon. Yan at may opinion na nakikita ko ngayon sa minority na tutulong daw sila at mag-donate. Para sa akin, hindi ako satisfied sa mga ganyan. Pero kung tutulong sila, kung gagawin nila, wala tayong problema dyan. Okay yan. So, magpapasalamat pa rin tayo. Pero doon nga sa akin lang, sa nakikita ko, lingid sa sinasabi ko nga, nga nangyayari na at marami nang nangyayari mas malala pa na trahedya. Pero ngayon lang nakikita natin na aktibo na ang mga senador. Pero dati wala silang pakialam. At walang agad-agaran na tulong ang administrasyon. Palaging nasa huli. Dati nababalitaan natin si BBM na nangyaring trahedya sa Cebu. Sinasabi niya meron daw lindol. So parang lutang pa, wala pang, di niya alam na nagkakaramatay ng mga tao noon, kakagulo na. Dahil ang lindol ay walang tigil, panay, aftershock. At ang tao ay hindi na makatulog sa sariling bahay. Doon na lang natutulog sa kung saan sulok ng mga liblib na mga damuhan. Ganon. At ang nanguna sa mga relief at mga tulong na dumarating doon sa Cebu na nangyayaring lindol, baha at bagyo ay ang mga sikat na mga vlogger. Sayan. Pero itong mga minority na ito, wala tayong nakikita kahit isa. Kahit ipagpalagay din natin dito sa majority block, ang nakikita lang natin doon ng mga senador. Para sa akin, nakikita ako sa sarili sa aking mata kung sino pumupunta doon na senador. Ang iba, ginagawa nilang wanted ngayon si Senator Bato de la Rosa, si Ruben Padilla, si Bongo. Yang tatlo na yung senador na yan ang lumalapag doon sa zero ground calamity. Pero ngayon, pinababoy ang mga pangalan, pinagsasabihan na wala nang nagawa at walang pinta. Mga taong mga hipokrito at mga ingrato at ingrata, magaling lang mangutya, pero sa sariling buhay walang silbit, wala, inutil. Ganyan. Ngayon, nagpapakita sila ng simpatiya, natutulong daw sila at gagamitin ang kanilang sweldo sa buong isang buwang sweldo nila. Mga ganyan, as para sa akin, yan, lumang tugtugin na yan, bintang-binta na. Yan ang isang pagpapanggap. Pagkukunwari. Nakakala mo, merong totoong tunay na malasakit. Kasi hiyang-hiya na sila sa kanilang sarili. Mabigat ang ilang mga konsensya nitong mga minority block dahil may dinadalang
masamang, mabigat na konsensya sa saloobin nila na hindi natin mahusgahan ngayon dahil pinagpipilitan nila na hindi daw sila sangkot, pero binubulgar na sila sa totoo nilang ebidensya ang mga 18 Marines. So ayan, nagpapabango at may opinion ko yan, at yan ang nakikita kong speculation. So asahan natin na darating yan. Wala namang mawawala nila. Kahit ibigay pa nila buong sweldo nila, hindi sila maghihirap sa totoong buhay lang. Malaki na ang pera kung nakatanggap mo sila ng malita. Kahit ibigay nila buong taon ng sweldo nila para i-donate sa mga na trahedyaan ngayon, nalindulan ngayon, hindi sila maghihirap. Yan ang totoo. Kaya issue ngayon, huwag magpapaniwala agad. At kung mayroong mga ibigay na tulong sa gobyerno ngayon, responsibilidad nila at tatanggapin natin na maluwag sa ating kalooban. Pero pagdating ng 2028, pagdating ng eleksyon, pakatandaan natin ang mga politiko na totoo may tamang, totoo may malasakit at tumutulong na hindi nagpapaalam pa, tumutulong na kusang loob at tumutulong kahit anong oras at panahon na walang nagiging rason kung anong gusto niyang gagawin. Ang para lang sa kanya ay nakatuon at priority na ang serbisyong tunay na malasakit para sa mga ordinaryong Pilipino at mahihirap. At yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin at isipin palagi kung sino ang mga politikong mayroong malasakit sa mga mahihirap. Issue ngayon.